Dati akala po natin kaya nating mag-isa. 'Di ba? Meron mga ganun pang kanta na mas mabuti pang mag-isa or parang iniisip po ng mga tao na okay yon na solo ako. Pero alam niyo po ba, kapag solo, mas madali kang malapa ng kaaway. Hindi ko alam kung nakita niyo po yung isang image sa social media na grupo sila ng mga tupa, tapos merong isang leon, ay grupo ng mga usa, tapos may isang leon, na humiwalay yung isang usa at sabi doon, kapag mag-isa ka, mas madali kang malapa or mapatay. Kasi kapag marami, mas malakas po tayo na sama-sama. No? Kaya every Sunday tayo po ay naririto sa church, tayo po ay nagpupuri, sumasamba. So again, welcome po sa bawat isang naririto, whether ito po ay yung first time or kasama po namin kayo online. Kung kayo po ay taga malapit at wala po kayong church, pwede po kayo pumunta dito. Ang location po ay P. Torres Street, Barangay 6, Lipa City. So, mas masaya po no, sa physical kaysa po sa online. Though, kung taga malayo po kayo, you can set a visit dito ng once a month. Ayan, pwede po yun. Just to join us ng monthly. So, nung nakaraang Friday, ano po meron ng Friday? Oy, walang may alam. PVEP, Araw ng mga Puso. So, nung Friday po ay Feb 14, kamusta po ang ating mga celebration? Meron nag-celebrate po ba kayo? Kayo po ba ay nabigyan ng bulaklak? Ayan, ng chocolate? Kita ko po sa Facebook yung mga nabigyan. Kami po ng aking asawa, nasa Maynila po kami, at meron po kami doong event. No? Nandun po kami sa mall, tinatanong ko siya, Love, anong bulaklak gusto mo? Pili ka na. Ayaw naman niya. Hindi, joke lang. yung apelido ko, Rosas. So, nasa kanya na yun. Lagi po siya may bulaklak, araw-araw hanggang kami po ay mamatay. So, tayo po mga Kristiyano, tayo po ay sineselebrate po natin yung pag-ibig. Actually, hindi lang tuwing Feb 14. Amen. Ang pag-ibig po ay sineselebrate natin ng araw-araw, everyday. Bakit? Kasi alam po natin na tayo po yung mga tao na binuhusan ng Panginoon ng kanyang pag-ibig. Sabi nga dun sa isang quote na nabasa ko sa Facebook, ang araw ng pag-ibig ay hindi lamang yung Feb 14. Ang araw ng pag-ibig bilang tayo mga Kristiyano ay John 3:16. Binigay ni Lord ang kanyang nag-iisang anak para sa bawat isa sa atin. At ang pag-ibig po na yon, di ba, sabi sa Romans 5:8, subalit pinatutunayan ng Diyos sa atin na noong tayo'y si Kristo ay namatay para sa atin. So yung patunay daw po na love tayo ni Lord ay binigay niya ang kanyang nag-iisang anak. So, bagaman hindi po masama na magbigay ka din ng bulaklak or mag-date din or magbigay ng regalo tuwing Feb 14, tayo po mga Kristiyano, we need to be intentional to do it every day. Amen? Amen. So, maganda po yun. Pero, ang desire po ni Lord, we really celebrate love every single day. At ang goal po ang desire po ng Lord, di ba sabi sa Bible, we need to be salt and light. Sabi niya po natin, salt and light. Na yung mundo, actually, ang masaklap po na katotohanan sa Feb 14, meron po itong cultic background or meron po itong paganism na background na celebration, kung babalikan po natin noon. Pero bukod po doon, sa celebration po ng marami ngayon pong sa mga panahon po na ito, hindi naman po maganda talaga ang nangyayari tuwing Feb 14. Aware po ba kayo doon? Ang Feb 14 po, kadalasan na ikokonekta po sa karumihan, kalaswaan, kasamaan, lahat ng klase ng kalikuan. Naalala ko po, noong kami po ay mga bata, dahil meron po dun sa tapat namin, sa bahay namin dito sa San Felipe, na binild po na motel, but as a young age, naririnig ko na po doon agad na tuwing Feb 14 daw ay punuan sa mga ganong business. So, iniisip ko, araw ng mga puso, araw ng pag-ibig, pero bakit ganon yung thinking ng mundo? And growing up, kahit po nung ako po ay high school, college, imagine, naririnig ko po yun sa generation namin, sa aming mga kaklase mismo.
So that was 10 years ago siguro or higit pang 10 taon na ako po ay estudyante. Mga high school at saka college naririnig ko po yung mga ganong usapan. Paano pa po kaya ngayon? Ang sabi po ng Bible, habang dumarating po ang wakas, habang papalapit ang pagbabalik ni Jesus, pasama po ng pasama ang mundo. Pero at the same time po, patindi ng patindi ang biyaya ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi na po tayo dapat nagugulat na ganon kasama ang nangyayari sa mundo. Pero bilang tayo po ay mga Kristiyano, tayo po ang magiging vessel or daluyan ng tunay na pag-ibig. Sabihin mo sa kanila mo, tunay na pag-ibig. Kasi ganun po nagiging masaklap yung lahat. Pinervert po ni Satan yung meaning ng love. To the point na pag sinabi ng mundo na love, na ikokonekta po ito sa sex. Which is hindi naman yun yung love lang sa Panginoon. Although ang bagay po na yon, ito po ay regalo ng Diyos, hindi po yun masamang bagay. Pero maunawaan po natin yan ngayon na ito po ay nasa context ng marriage. So, ang bagay po na ito na pag-uusapan natin, I believe ito po ay magbibigay ng freedom sa marami po sa atin na tingin mo ay tinotorment ka ng bagay na to or ginawa ng kaaway sa buhay mo. At the same time po, ito po yung mag-e-expose ang atin po mga puso. So, medyo mabigat na bagay po ito at iniiwasan actually ito ng maraming mga Kristiyano at pag-usapan sa church. Pero bilang tayo po ay mga Kristiyano na naniniwala sa totoong meaning ng pag-ibig, ay hindi po natin ito iiwasan na usapan. Kasi, ang mundo nga, hindi takot ito pag-usapan. Pagbukas mo pa lang ng cellphone mo, pag-usapan sa eskwelahan, usapan sa trabaho, 'di ba? Hindi na siya iniiwasan. Kung makikita nyo po, yung ipinapasang batas, yung CSE, ang meaning po na comprehensive sexuality or sex education program, talamak na po ito na gustong pag-usapan sa eskwelahan. Kahit nga po ako noon, nung sa generation po namin, nung ako pong elementary, pinag-uusapan din po talaga ito sa school. Ang masaklap lang po, pinag-uusapan ng mundo, mas matagal ang oras ng anak mo na wala na hindi mo kasama. Pinag-uusapan nila, pero iwas po tayo sa bahay at iwas tayo sa church. Pero ngayon, I believe ito po ay nais ng Panginoon na idil po sa atin kasi He is desiring for a pure church, a pure bride. Ang Panginoon po ay nagnanais ng purity sa bawat isa sa atin. So I believe po ang Panginoon mag-e-expose ngayong araw na ito and this will be a day of freedom sa marami po sa atin na naririto. At the same time po nanonood online. So share nyo po yung stream. So ako po personally, as early as siguro 10 years old, again, growing up, sinubukan po kaming protektahan ng mga mama at papa. At ang masaklap doon, kahit anong protekta mo sa iyong anak at wala ang proteksyon ng Panginoon, hindi mo alam ang totoong protector, wala andun ka pa din, prone ka pa din. So, in short, pinoteksyon na naman kami sa mga masasamang panoorin. Pero naalala ko, as early as 10 years old siguro, meron po kasi akong pinsan, hindi ko pa pangalanan kung sino, wala naman sa lugar na ito, wag po kayo mag-alala. Na nakuha ko yung cellphone at dahil ako po'y kutingting ng cellphone, kung saan po ako nakarating sa cellphone niya at doon po ako unang naka-encounter ng panonood ng pornography. So, at mula po noon, hindi po siya naging isang beses lang, naging excited akong kuhanin lagi yung cellphone na yun at manood. Imagine, as early as siguro, hindi ko na po maalala talaga yung edad, pero siguro sa akin pong tansya, mga 10 years old pa lang. And nung nagkaroon na po ako ng access sa internet, doon na po ako naging bound noon, pinapanood ko siya, nagkaroon kami na ng computer. May access na ako sa bagay po na yon. So dumating po yung point na hinahanap-hanap ko siya, naging addicted po ako doon at ako po'y natali doon sa bagay po na yon. So bago ko po nakilala si Lord, yun po yung aking buhay, I was bound with that to the point na meron din akong phone, meron na po kaming access ng internet. Though mas mahirap po noon, compared ngayon, mas mahirap po noong magkaroon ng access sa karumihan na yon, no, sa mga panoorin na yon. So, this gives us an idea na paano pa kaya ngayon, mga magulang. Kaya po, dapat tayo ay extra bantay kasi imagine nyo po ang 10 taong gulang na dikipad po ang cellphone, kung saan po ako nakarating. Ako po talaga yung makutingting grade 2 pa lang ako, may nagkukutingting na ako ng cellphone ng mama. So,
Imagine po yung na-access ko noon. So, paano pa po kaya ngayon? So, again, mga magulang, ito po ay panggising sa inyo. This was siguro 15 years ago. Tama ba? 15 years ago mahigit. Imagine, wala pa nung Facebook. Ay, may Facebook na, pero hindi pa nun accessible sa lahat. So, paano pa po kaya, gaano kaya ka-accessible ngayon yan sa mga bata? So, bantayan nyo po yung inyo po mga anak. So, before knowing the Lord, yun po yung aking buhay. Buti na lang, ito po yung buti na lang. Ikaw po ba ay may buti na lang moment? Tanong mga sa kanila mo, ano yung buti na lang moment mo? Buti na lang po ay nakilala ko si Lord nung ako po ay first year college na. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung hindi po panigurado kung saan po ako dinala nung akin pong addiction na yon sa pornography. At doon ko po, nung nakilala ko po si Lord, ay that time, ang dinidil po ng Panginoon as I was reading the Word, isuko ko na yung bagay na yon, yung addiction ko po doon. Ang tagal ko po nakipag-negotiate sa Panginoon, siguro ilang weeks or months, nung nakilala ko po si Lord. Nakakapagod po na cycle. If you have been bound with it, or kung meron po dito or nanonood na you are bound with it, ang masakla po kahit po mga pastors, ang sabi po ng statistics, marami din po yung bound ng pornography. And we're not saying this para sabihin, common naman pala yun. Pero sinasabi po natin ito dahil gusto po nating i-proclaim ngayong oras na ito na anumang pagkakatalian, may kalayaan po sa Panginoon. Hindi mo kailangan manatili dyan. Kasi nakakapagod po yun na struggle. Naalala ko po yung panahon na yon na nakikipag-negotiate ako kay Lord. Lord, ayaw ko na. Binibitawan ko na to. Last na talaga yon. And then, babalik ulit. And then, nakaka-drain na paulit-ulit na cycle. Pupunta ka ng church and then you are bound with that. Magpe-pray ka pero you are bound with that. At akala ko po noon ay ako lang siya. So, I tried committing na, Lord, ayaw ko na to, last na ito. Until dumating po ako sa point na pagod na ako sa struggle po na yon, na nasa kwarto ko po ako noon. At sabi ko kay Lord, last na talaga yon, ayaw ko na, hindi ko na gagawin. So, tingin niyo po, natapos po yun doon. Grabe kayo sa akin. That time, totoo, nabalikan ko siya, pero hindi na siya ganoon ka-bound na as in kinokontrol ako. Alam ko may desire pa, pero that time, yung self-control, I believe it's from the Holy Spirit na nakahelp po sa akin. Though may mga moments of falling pa din na after noon, parang, yun pa din, parang bakit ko nagawa. Pero siguro, mas madalang na sa lunar eclipse, yung struggle na yon na nagpo-fall po ako doon. Noong mga time na yon. So, in short, nagtuloy po ako sa paglilingkod ko sa Panginoon, hindi ko na siya pinapanood, hindi ko na ginagawa, pero ang problem dito, nasa isip ko na siya. Hindi ko na kailangan ng cellphone para makita yon. Hindi ko kailangan ng screen or kung ano man. Parang kailangan ko lang, mulat lang yung mata ko, kahit nga pikit. Nakikita ko yung mga image na pinlan ko sa aking isipan. Akala ko po ako lang yon. So, flesh issues lang siya. Kailangan ko lang mas mag-pray pa, kailangan ko lang mas magbasa pa ng Word of God, at mas mag-fasting. And every time nga naman, nagpa-fasting ako, nanghihina yung flesh, walang ganong mga temptation. Pero after, ganon na naman, babalik na naman sa struggle na yon. At nakakapagod po na paulit-ulit. I mean, hindi yung struggle ng panonood, yung struggle na lagi ko nakikita, even nagpe-pray, even nasa church ako, yun yung mga image na nakikita ko. Imagine yung karamihan na yun. Naalala ko pa po yung moment na nandun ako sa tapat sa tubuhan, kasama ko si Pochi, at ginagala ko, yung aso po namin, ginagala ko siya, at nung time na yon, kinakausap ko si Lord, umiiyak po ako dun sa field. Kasi sinasabi ko nun kay Lord, Lord, marami akong pinangungunahang kabataan. Kung ako may ganitong struggle, paano pa yung mga kabataang pinangungunahan ko? Linisin niyo po yung isip ko, palayain niyo po ako ano tong bagay na to. Though hindi ko alam kung palayain yung sinasabi ko nun, pero alisin mo to sa akin, Lord. Lumipas po ang mga araw, mga linggo at mga taon, andun pa din yung mga thoughts na yon. So tinanggap ko na lang po siya to the point na akala ko, yun yung sinasabi ni Apostol Pablo, naalala niyo po yung isang verse, sabi niya, Panginoon, tanggalin niyo po ito sa akin. Ilang beses po siya nag-pray. Alisin niyo po ito sa akin. Hiningi niya sa Panginoon, alisin. Hindi inalis ni Lord. Ang sabi ng Panginoon ay, my grace is sufficient for you, for my power is perfected in your weakness. So sabi ko, baka ito na yon, weakness ko na lang to, kailangan ko na lang tanggapin, at magiging struggle ko na ito lifetime. Buti na lang ulit, sabi mo sa kanila mo, buti na lang.
Kasi tutugunin pala yun ni Lord, kailangan ko lang magtiis during that time. Kasi after a few years pala, papasok ang taon ng revival sa aking buhay at sa atin. Na nung taong 2021 po, as I was watching yung online video, doon ko po na-discover na hindi pala siya flesh issues lang. Hindi pala siya ako lang, kundi merong mga evil spirits na pinapasok ako dahil sa mga pinanood ko, ginawa ko nung panahon na hindi ko pa kilala ang Panginoon. At kailangan lang pala siyang makonfront. So sa matagal na panahon po na akin po itong hinihingi kay Lord, ito na, tinugon ng Panginoon. And mula po nung araw na yon na ako po ay, nandun po ako sa room na yon, nanonood lamang po ako, naranasan ko po yung kalayaan ni Lord. Hindi po ako yung tipong matindi yung manifestation during that time, yung mga nakikita natin na nag-growl, na nagsumisigaw. Naalala ko noon, hindi lamang po ako nanonood. We have friends na kasabay na nanonood po nung live na yon, na casting out demons, confronting yung mga evil spirits na yon. Sabi nila, nagaganon sa akin. So, gulat na gulat kami nun kasi hindi po katulad sa panahon natin ngayon nang nagmo-move si Lord ng revival. Hindi po ganoon ka-common yung deliverance during that time. And sabi ko noon, I think umubo lang po ako at dumighay, yun lang yun sa akin. Pero after noon, naranasan ko po yung kalayaan ni Lord na hindi na po siya ganoon ka-intrusive. No? Ibig sabihin, ang sign po na iyan ay evil spirits at hindi lang ikaw yan, intrusive. Sabi nga po natin, intrusive. Intrusive po yung thoughts, mapilit. Ibig sabihin, hindi mo naman siya iniisip kasi kahit po tayo ngayon, may flesh pa po tayo. Kahit anong gusto mong i-imagine, kaya mo yang i-imagine. Malinis man or marumi, kaya mo yan. Pero kapag ka-intrusive yan, habang nagpe-pray ka, sumisiksik talaga. Habang nagbabasa ka ng word, sumisiksik talaga. Habang iba naman yung iniisip mo, biglang sisingit. Ang tawag po dyan, intrusive. Sabi nga po natin, intrusive. Pag intrusive yan, hindi ikaw yan. Hindi ikaw yan. Ibig sabihin, meron pong iba na nagpapaisip sa'yo ng mga karumihan na yan. Ang point, yun po yung sign na we need freedom mula po sa bagay na yun. So that time, sabi ko kay Lord, Lord, ito na po ang araw na mapalaya niyo ako. I desire that freedom and true enough, the Lord set me free. Alam niyo po, mula po nung araw na yun, doon na po nagapo yung heart ko to really share this freedom sa marami pong mga Kristiyano at marami mga kabataan. Kasi alam ko po, yung struggle ng henerasyon po na ito. Imagine kung ito po ay struggle ng, sabi po ng Bible, flee from sexual immorality. Ang sabi po ni Apostle Pablo, flee from the lust of the youth. Imagine, ito po ay 2,000 years ago pa, 1,000 mahigit years na lumipas. Paano pa po kaya ngayon na ganito na po karami ang nangyayari sa mundo? And kung hindi po tayo aware mga magulang na naririto, mas masama na po ang takbo ng mundo para sa atin pong mga anak, para sa atin pong mga kabataan na nasa atin pong poder. Kaya dapat po mas maigting, hindi naman mas maigting na pag-observe or kung ano man, but mas maigting na pagbabantay sa pananalangin, sa cellphones. Hindi ko po alam kung ano ang pwede ninyong gawin, pero sinasabi ko po ito ngayon dahil mas malala po yung sitwasyon po talaga ng mundo ngayon. Yung kasamaan, yung kadiliman na mayroon. Imagine, hindi na po actually kailangan pumunta sa pornographic site para maka-access ng pornographic material. Facebook Reels, YouTube Reels, TikTok. Hindi po tayo church na, bawal gumamit niyan, bawal yung lahat ng yan. Hindi po. Pero what we're telling right now, kapag wala pong pagbabantay na ginagawa, hahayaan mo lang, alam niyo po ba yung algorithm ng social media kung paano po siya nagwo-work? Kung ano yung napanood mo ng kahit mga 5 seconds, tiningnan mo ng 5 seconds, alam po nila yan. Alam po ng Facebook, alam ng TikTok kung yung in-scroll mo lang, dinaanan mo lang. Pag napa-stop ka kahit ilang segundo lang, alam niya, ito pala yung nahuhook siya. Kasi kita niya, basa niya ang lahat ng ini-scroll mo ng mabilis, pero pagdaan nun, ito yung nag-hook sa kanya. Kaya ang next suggestion ni Facebook, ni TikTok, kung anumang video or pictures yan, yun na naman ang lalabas, suggested for you. Or hindi ka naman nakapollow, ba't ganito na yung naglalabasan sa aking Facebook, sa aking feed, kasi doon ka na-hook. Imagine, ganun po yung nangyayari. Kaya, mas madali po ngayong mabound, mas madali ngayong matrigger. Imagine,
nag-decide ka na, Lord, ayaw ko na. Ayaw ko na sa bagay na ito. Then, in-stop mo yung pornographic site. Pero, pag-scroll mo sa Facebook, andun yung trigger kasi nabasa na nila ano yung pinapanood mo. Ano yung nag-hook sa'yo. Kaya, mas madali po ngayon na ma-hook. So, ngayon, sinasabi ko po ito dahil kung ikaw po yung tao, kabataan, kahit nga po hindi kabataan, hindi po susi sa kalayaan yung pag-aasawa para mapalaya dun sa struggle po na yon. Kasi kung ikaw ay bound ng bago ka mag-asawa, dadalhin mo lang din yan sa marriage. No? Hahanapin mo pa din yan. Kasi iniisip po ng maraming tao, siguro pag nagpakasal ako, hindi na ako magiging addicted doon. Pero ang totoo po, there's a need para po sa kalayaan or sa freedom na ibinibigay po ng Panginoon kasi hindi mo kayang palayain ang iyong sarili. So ngayon, kung ikaw yung tao na nasa struggle po na yon and hindi lamang po ito pang lalaki, ang totoo, babae man o lalaki, can be bound with that struggle. Gusto ko pong sabihin sa iyo ngayong oras na ito, if you are in that, hindi ka hopeless. May pag-asa ka. Sabihin mo sa kanila mo, hindi ako hopeless. Yan, hindi lang yung katabi mo, pang atin po itong lahat. So ano man po yan, whether yan ay karamihan ng pag-iisip, whether yan ay karamihan na yung nakumit before, na lagi kang minumulto, karamihan na ginagawa sa'yo ng kung sino man habang ikaw ay tulog ng anumang panaginip na mayroon ka. Kasi di ba parang inisip mo, hindi ko naman ginagawa yan, but pag natulog ako, biglang gano'n naman yung pumapasok sa isip ko. Gusto ko po sabihin sa'yo na may kalayaan sa Panginoon sa anong mga struggle po na yan. So ngayong pong araw na ito, let's talk about the purity that God wants. The purity that God wants. Pag sinabi po natin purity, ano po Tagalog sa purity? Pagkadalisay or pagiging dalisay. So, pag sinabi po nating pure, ibig sabihin, ito po ay free from adulteration or contamination. Pag sinabi po nating purity, ito po ay freedom mula sa adulteration or contamination. Kung kayo po ay nasa science, nasa quality control, tama ba? Quality control ng food, ng medicine, kung ano man po yan, napakahalaga po yung hindi contaminated yung food. Kaya nga po, yung mga products na kinokonsume po natin, mga pagkain, alam niyo po ba, dumaraan po yan sa DFA. Naalala ko po nung kami po ay college, pinapagawa po kami ng product. Ang product namin nun ay taro chips, yung gabi na piniprito namin, gagawin naming chips. Masarap po yun, kung hindi nyo pa na-try. Yung gabi na piprito, tapos lalagyan ng cheese, pwedeng asukal. Masarap siya, mas masarap po siya sa kamote, tsaka sa, kamoteng kahoy at tsaka kamoteng bagin. So yun po yung product namin, and pag may product ka, meron pong laboratory dito po sa Lipa, na dadalhin mo sa kanila yung pagkain at itetest nila kung may E. coli ba yan, may salmonella ba yan, meron ba yung bacteria, kung gaano karami yung content. Since sa amin po yung prito, hindi siya masyadong magkakabakterya, wala, zero talaga yung na-found po doon. Kasi prito siya na product, dry yon after. So, alam niyo po ba na tinetest po yung mga pagkain natin kung mayroong contamination. At pag ang pagkain ay may contamination, hindi na po yan pure. Hindi na yan pure. Pag sinabi naman po ng Bible na purity, ito po ay freedom from immorality, especially of a sexual nature. Mahirap po itong ma-attain ng katotohanan. Kasi ang totoo po, kaunting karumihan ay pwedeng magpa-dumi sa isang bagay. Halimbawa po, imagine nyo po, for example, ay dumi ng butiki, ipot ng butiki, yan. Maliit, malaki? Maliit. So, nagtitimpla ka ng isang talyase na juice. Baka naghahalo ka, tapos napata ka ng dumi ng butiki. Habang hinahalo mo, kita mo talaga. Tingin nyo po, maliit lang naman. Ba't ka nadidiri? Maliit lang, isang talyase yung juice mo. Tingin nyo po, malinis pa ba yung juice? Sa iba, oo. Sabi nila, ay hindi naman, ako lang naman may alam. Aalisin ko lang yon or titindihan ko lang ang halo para mawala na siya. Yung juice po, contaminated na po yun. Kahit po gaano kaliit yung dumi na yon na pumasok sa juice, yung juice po hindi mo na mapapagkatiwalaan na malinis ito. Ngayon po, ang usapan pong purity, ito po'y nais ng Panginoon sa atin, pero
actually marirealize po natin yan as we are talking about this, kung gaano ito ka-imposible sa tao. Pero I believe na hindi tayo matatapos today na hindi mo matatanggap yung hope na ibibigay ng Panginoon sa'yo. Kasi, again, hindi ka hopeless. Hindi ka hopeless. Hindi po tayo hopeless. So, tingnan po natin, ano po ba yung purity na gusto ni Lord sa atin? What purity does God want? Open your Bible po sa Matthew 5:27 to 32. Matthew 5:27 to 32. Si Jesus po mismo ang nagsabi nito na kung tayo po ay magiging pure, actually, I believe ito po ay i-clear sa atin ng Panginoon. Meron po siyang mga ipapahayag sa atin. So, as we are talking about this, ihanda po natin yung ating mga notes, no? Hindi po masyadong marami yung notes na nasa atin pong screen. Pero, mag-notes po tayo ng mga nire-reveal sa atin ni Lord. Kahit nagbabasa po tayo ng word, kasi meron po talaga siyang nais sabihin. May mga bagay po na hindi nakasulat na mababanggit ko ngayon or ipapangusap sa iyo ni Lord, you can write down yung mga bagay po na yun. Again, Matthew 5:27 to 32. Narinig ninyo na sinabi, ano po sabi diyan? Huwag kang mangangalunya. So, ina-address po dito ni Lord yung sinasabi, yung paniniwala po ng mga Jewish na ito ang sabi ninyo, na bawal ito, bawal iyan. Pero tingnan nyo po yung kasunod. Mic drop po ito ni Jesus nung panahon po na yon kasi, hello guys, kung iniisip nyo na si Maria Magdalena lamang ang marumi kasi nakomit niya yung kasalanan na yon, tingnan nyo itong tingnan nyo itong sasabihin ko, parang ganun yung sinasabi dito ni Jesus. Verse 28, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Sa iba po, sa isip. Kasi pag sinabi po ng Bible na heart, usually po yun po ay combination ng heart and mind and yung soul mo. So parang kabuuan po siya. Basta yung something na nasa loob mo. So sinasabi dyan ni Jesus, sabi nyo, ito lang yung marurumi, yung mga prostitute kasi sila ay nakakommit ng pangangalunya. Pero ang sinasabi dito ni Jesus, alam mo ba na hindi mo kailangang gawin yung bagay na yun para maging impure ka. Kasi kapag ikaw ay nag-isip ng masama sa iyong kapwa ng katulad ng masamang pagnanasa, nagkakasala ka na ng pangangalunya. Grabe naman Lord, ang bigat naman yan. Parang nung time na yon, yung mga Pariseo, triggered na naman dito yung mga nakakarinig sa kanya kasi grabe, parang sinasabi mo, naka-level namin yung prostitute. Parang sinasabi mo, naka-level namin yung mga nakakagawa ng kasalanan na yon. Tingnan nyo pa, sabi dito ni Jesus, verse 29 po, kung ang kanan mong mata ang sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan, kaysa ang buong katawan mo ay matapon sa impyerno. Impyerno, Jesus, impyerno na naman. Imagine nyo po yung reaction ng mga tao noon. Marami pong tao ngayon actually ang nagsasabi, wag niyo i-preach yung hell kasi love dapat. Meron po ba sa Bible na mababasa kayo na pinili si Jesus na mahal kayong lahat ng Panginoon? Narito ako ngayon kasi para mamatay para sa inyo dahil mahal kayo ng Diyos. At hindi ko pa-touch yung kasalanan nyo kasi mahal kayo ni Lord. Hindi rin ako magpipreach ng impyerno kasi mahal kayo ng Diyos. May ganun po ba sa Bible? Wala. Kung titingnan nyo po, mas maraming beses pong binanggit ni Jesus yung hell kaysa po sa heaven, sa kanya po mga preaching. Again, we're not saying this para mamuhay po tayo sa condemnation na gayanin natin. Kasi si Jesus, pag siya po yung nag-preach, kayong mga anak ng ulupong, yan. Kayo mga anak ng diablo. Ganun po siya mag-preach. Hindi po tayo magpipreach ng ganon. Hindi ko po sinasabing yung gawin natin. Pero ang point lamang, ang Panginoon po, nagpaalala po siya tungkol po sa kaparusahan ng impyerno. Hindi po siya nagkulang na ipaalala sa mga tao na merong kaparusahan. Alam niyo po, sabi dito ni Jesus, nung una ko po itong nabasa, ay sabi ko nga po sa inyo, nung nakilala ko si Lord, sugod po ako ng National Bookstore. Bumili po ako ng Bible na maliit, halagang 150, kulay violet po yun. Wala na akong makitang ganun ngayon na merong may dala nun. Violet po siya na ASND, parang yung Gideon Bible, maliit lang siya. Yun po yung binili ko at binabasa ko. Imagine, nagsimula po ako ng Matthew 5 kasi New Testament, Matthew 1 kasi New Testament lang po yung Bible na yon. So 5
chapters after, ito yung mababasa ko. Again, ano yung bandage ko during that time? I was bound with pornography, perversion, lahat po ng yan. At pagdating ko ng 5th chapter, ito yung mababasa ko. Alam niyo po yung conviction sa akin nun? Sa mga pinapanood ko, mas maigi pa na wala akong mata kesa mapunta yung buo kong katawan sa impyerno. And yun ang kino-convict ni Lord sa akin nung time na yon. Alam niyo po, sabi dito ni Jesus, dukitin mo daw yung kanan mong mata kung yan ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala. Sa isip siguro ng mga tao na pinagsabihan dito ni Jesus, Lord, pag naman kami tumingin ng masama, sa masama, hindi naman kanang mata lang ang pinantitingin namin. Meron po ba dito ganon? Manonood ka kanang mata lang? Yung tipong, ay, tatakpan ko muna ang kaliwa, gawa ng baka magamit masyado, masisira. Ito lang kanan, tipid-tipid lang. Meron po bang ganon dito? Papaturo po akong paano yon. Ganito lang, no, pag nanonood ka. Wala. Pag ikaw ay nagkasala, gamit ang iyong mata, ilan ang nagkakasala? 2. So parang sinasabi dito ni Lord, mas maigi pang bulag ka. Hindi siya posible, Lord, na kanan lang. Hindi ko naman tinatakpan yung kaliwa. So nung time po na yan na binabasa ko to as early as that, grabe yung conviction ni Lord na itigil ko po yung bagay na yon. Alam niyo po yung masakla pa dito, nung time na yon, pagbasa ko po ng verse 30, tingnan niyo po ang sabi ng verse 30 ha, at kung ang kanan mong kamay ang sanhi ng iyong pagkakasala, ano pong sabi? Putulin mo ito at itapon sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ang mapunta sa impyerno. Grabe ulit yung conviction sa akin. Alam niyo po kung bakit? Kasi normal struggle, alam niyo na po ito. After mong manood, after magkasala yung mata, kamay naman yung magkakasala. Hindi po natin yung kailangang i-detail, alam niyo na yan. Pero that time po, as early as that, grabe po yung conviction sa akin ni Lord, itigil yung bagay po na yun kasi it makes me impure. So, ngayon pong oras na ito, naniniwala po ako na si Lord po yung magdi-deal sa atin ng mga bagay na kailangan po nating marinig. Pero at the same time, ipapaunawa po niya sa atin kung ano po ba ang purity na gusto ni Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, purity na gusto ni Lord. Kasi pwede pong mag-usap tayo dito at maisip mo na ay purity lang yan na gusto ng tao, pero makikita po natin ano po talaga yung ninanais ng Lord na purity or pagkadalisay sa atin. Una po, 4 things po ito na gusto ni Lord, base po sa verse na ating binasa. Una po ay physical purity. Sabi nga po natin, physical purity. So sabi po sa verse 27, yung binasa po natin na verse, narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalunya. So in short, if we wanna be pure, kailangan po nating proteksyonan yung katawan na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Kasi yan po ay, una po, sinabi po ng Bible, yan po ay templo ng banal na Espiritu. Saan po ito nakasulat? Nakasulat po yan sa 1 Corinthians 6:18-20. Sige po, open your Bible. 1 Corinthians 6, 18-20. Sabi po dito ni Apostol Pablo, umiwas kayo sa pakikiapid. Bawat kasalanang maaaring gawin ng tao ay nasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. So, sinasabi po dito ni Apostol Pablo na kailangan po nating proteksyonan ng ating katawan mula po sa karamihan na yon kasi pag gumawa po tayo ng karamihan laban dito, nagkakasala tayo sa ating katawan. At hindi lang po yun, tingnan nyo po ang verse 19. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili. So sabi po sa verse 18, nagkakasala kayo sa inyong katawan. Kita po natin yung mga tao po na naging bound po ng sexual immorality. For example, marami pong sakit na pinapapasok sa kanila pong katawan. Kita po natin yan kung paano po nauso yung AIDS, yung gonorrhea, iba't ibang mga sexual na sickness na naipapasa through sex. Kita po natin yan kasi sabi po ng Bible, clear po ang Bible dyan, possible wala pa itong pangalan before. Pero sinasabi ni Pablo na kapag ginawa mo yun sa iyong sarili, ay nagkakasala ka sa iyong katawan. Meron kang ginagawang masama. Ngayon, ang verse 19,
Parang sinasabi po dito ni Pablo, na sige, possible wala kang pakialam sa katawan mo, gusto mo nang mamatay dahil sa bagay na yan, pero ito yung tandaan mo, sabi sa verse 19, templo ka na ng banal na espiritu. So kung gusto mong magkasala sa katawan mo, go ka dyan, pero isipin mo, tuwing nagkakasala ka sa katawan mo, hindi ka lamang sa katawan mo nagkakasala, kundi sa banal na espiritu. Kasi templo na daw po yan ng Holy Spirit. Sabi mo sa katawan mo, templo ka ng Holy Spirit. So in short, God wants us to protect our bodies mula po sa sexual immorality. Ngayon, possible, some of you here, especially po sa mga kabataan, na ikaw ay hindi pa kasal, and some of you, possible, na-commit mo yung bagay po na ito, yung karamihan na ito, nagawa mo yung bagay na hindi pa dapat gawin. You know what, gusto ko po sabihin sa iyo, kung ikaw ay nawawala ng pag-asa, hindi ka hopeless. Kasi sabi po, ang ibig sabihin po ng purity ay hindi lamang po virginity. Magkakonekta po sila, pero hindi po sila iisang bagay. Yung pagiging birhen po, it's something na physical. Pero yung purity po, it is something na mula sa Panginoon, ito po ay pangloob na kaya pong i-restore ng Panginoon sa atin. So of course, di mo pwedeng sabihin, ay hindi na pala siya konekta, so mangalanda ka na lang ako and magpapalinis na lang ako sa Panginoon. Hindi po ganoon. Pero ang point po, kung ikaw yung tao na nakomit mo na yung karamihan po na yon, there's hope for you kasi kaya pong i-restore ng Panginoon ang anumang nawala po sa atin. So, ngayon, ano po ang kailangan nating gawin? Ang inihingi po ng Bible is protect our physical purity. Protect your physical purity. So if you're that person na nagawa mo na yung bagay na yon, and the Lord will restore your purity ngayong oras na ito, you must commit na, Lord, hindi ko na i-commit yung bagay na ito. Kung ikaw ay kabataan, hindi ko na i-commit yung bagay na yon until ako ay may kasal sa inianda ng Panginoon para sa akin. Mga single and youth, we are Christians and we are people na naniniwala po sa kasal. Meron po mga tao na hindi naniniwala sa kasal. Meron po akong kausap last December na sabi ko, ate, ano ka na din? Married ka na din or meron ka ng husband, ganyan. At sabi niya sa akin, hindi ako naniniwala sa marriage. May nababasa din po ako sa Facebook ng mga friends na hindi kilala ang Panginoon. Sabi nila, hindi ako naniniwala sa kasal. Imagine, palala po ng palala ang sitwasyon po talaga ng mundo. At kung alam niyo po, kung nabasa niyo po yun sa New Testament, ang sabi po doon ay, sabi po sa isang verse po sa New Testament, bago dumating ang Panginoon, yung mga tao, hindi na nila gugustuhin magpakasal. Nabasa niyo po ba yon? May 5 na nakabasa. Sabihin niyo nga po kung anong verse yun sa mga hindi nakabasa. Nabasa niyo po ba yon? Hindi na nila gugustuhin magpakasal. Revelation. Oh yes, nabasa. Sabi sa Revelation yon na hindi na nila gugustuhin magpakasal yung normal na kasal. Of course, possible, alam natin yan ngayong mga last days, ang pinupush ng government, pinupush ng ilang grupo ay same-sex marriage. Pero at the same time, marami po mga tao ngayon na hindi na sila naniniwala sa marriage. Pero tayong mga Kristiyano, tayo po'y naniniwala sa marriage at naniniwala din po tayo na yung sex, ito po ay hindi po against si Lord doon. Marami po mga Kristiyano iniisip nila, ay parang galing kay Satanas yung bagay na yon. Ba't ba nilikha ni Satanas yon? Hindi po, ang sex po ay hindi nilikha ni Satan. Sino pong lumikha doon? Ang Diyos, kasi binigay niya po sa atin yung katawan na ito. This is a gift from God. Pero, alam po natin na yung bagay na yan, yung iyong katawan ay darating yung time yan po ay regalo mo para sa iyong mapapangasawa. Na hindi mo pwedeng niregalo mo yan sa ibang tao, tapos pag kinasal ka na sa iyong mapapangasawa, ay ireregalo mo din sa kanya yung regalong wala naman na, hindi na magandang regalo. Kasi nga po, na at stake na sa iba't ibang mga tao. So ayaw po natin iyon. Ngayon, ang point po, we need to be waiting for that moment, mga youth. Ito po ay mabigat na bagay, pero gusto kong sabihin sa iyo na ikaw ay precious sa mata ng Panginoon at gusto ng Lord na iharap mo din ang iyong sarili sa dambana nang ikaw ay pure. Yung tipong pagsabi ng pastor na magkakasal sa iyo or ng kung sino mang mag-i-initiate ng kasal, magsa-solemnize, you may now kiss the bride.
totoong you may now. Pwede mo lang halikan ng iyong asawa. Hindi, now lang, hindi again. You may now kiss the bride again. Like what you do. May narinig po akong ganong kasalan. Sabi ng pastor dahil alam niya na, na meron na silang ginawa before, ay ganon yung joke ng pastor. Medyo off yun. Pero sabi niya, you may now kiss the bride again. Ano lang ginagawa nyo. Kasi, ayun nga, tama po, pregnant na siya nung nagpakasal. Pero, ang point po, the moment na ikaw ay iniharap sa altar, ay masasabi mo that you are pure before your bride, your groom, at the same time po, pure before the Lord. Again, if you have done that, there's hope for you. No, hindi, meron dito na inisip, ay, gusto ko na mag-walk out. Ayoko na yan, yung ganyang message. Alam niyo po, wait a minute kasi this is a day of restoration. That God is gonna restore us. Anumang bagay po yan, tulad po ng lagi nating sinasabi, walang karumihan hindi kayang linisin ng Panginoon. And possible, dahil nga po tayo ay lumaki sa ganito pong kultura, kakaiba pa nga sa Pilipinas kasi medyo conservative pa tayo, lalo na po sa ibang bansa. No, so hindi po ito message ng condemnation, but ngayon ito po yung message ng hope para po may restore po tayo ng Panginoon. Ngayon yun po ay sa mga single at youth, pero sa mga may asawa po, kailangan din po nating i-commit na ang atin pong katawan ay sa atin lamang pong asawa. So tayo po, yung atin pong asawa ay pag-aari, yung katawan po niya, sabi ng Bible, ay sa atin at yung atin pong katawan ay sa atin din pong asawa. So ang point po, ay kailangan po nating i-protect, hindi po yan pang ibang tao, no? Para po yan sa asawa lamang. So, ang sabi po ng Hebrews 13 verse 4, tingnan niyo po ang sabi, Hebrews 13 verse 4. Ito po ay reminder ni Apostol Pablo. Hebrews 13:4. Maging marangal sa lahat ang pag-aasawa. Sabi nga po natin, marangal. Verse, sumunod po, at huwag dungisan ng higaan, sapagkat ang nakikiapid at ang mga ngalon niya ay hahatulan ng Diyos. Tingnan niyo po ang sabi sa English. Marriage should be honored. Sabi nga po natin, honored. Honored by all. And the marriage bed. Sabihin mo natin, marriage bed. Kept pure. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Kung makikita po natin, may tinatawag po tayong marriage bed. So, ibig sabihin, yung bagay po na yon ay para lamang po sa kinasal. Ang point po, we really need to honor yung pag-iisa po ng Panginoon sa mga mag-asawa at protect the marriage bed. So ang point, we really need to protect yung atin pong physical purity. Sabi nga po natin, physical purity. So, I believe po na after ng araw po na ito, if you will, kung ikaw yung tao man na nakomit mo yung bagay na yon, yung karamihan po na yon, sa Panginoon po yung may restoration. No? So, there's hope, pero we need to commit na after this day, kung kailan man yun nangyari, kung kailan ko man yun nagawa, whether that was years ago, kung kailan man yun, last na yun, at iintayin ko, kung ikaw man ay kabataan or single, iintayin ko yung moment na ako ikakasal para maggawin ko yun. At mga youth, gusto kong sabihin sa iyo, kapag ka naikasal ka, lagi ko po itong sinasabi sa mga youth, especially nag-aaral, pag graduate mo, gusto mo na mag-asawa, go! At kung gusto mong gawin yun, magagawa mo na yun ng unlimited, wherever you wanna do it. Pwede yun. Kasi, kasal ka na. Reality po yun. Mga kabataan, kasi alam niyo po, talamak ito sa mundo, sa mga magkakaklase. Hindi mo kailangan yan. Sa church, parang awkward naman pag-usapan sa church. Hindi po yan awkward pag nasa mundo, bukang bibig po nila yan. Ang dami pa pong terms, siguro mga 100 terms, nagkakaunawaan sila, letter man yan or number. Alam na po nila yan. Ngitian pa lang, tinginan, tanguan. Alam po yan ng mga kabataan, ng mga estudyante. Ngiti pa lang, alam mo na yan. Siko pa lang, alam mo na yan. So, in short, hindi po, tayo po mga Pinoy, medyo hindi po open dito, pero ang totoo, open na po ito sa world. Ang hindi na lamang po open dito ay yung church. No? Pero ngayon, youth, I'm talking to you, kung ikaw ay ready na mag-asawa, go! Go na! Kasala na. And gawin mo siya unlimited if you want.
So hindi po siya pinagbabawal ng Lord, ito po yung regalo ni Lord for us, for our satisfaction. Ang pagkain po ba ay pinagbabawal ng Panginoon? Hindi. So, pero ang context po ng pagkain ay hanggang doon sa limit nito. Ganon din po sa sex, hindi po siya ginawa ni Satan, regalo po yun ni Lord, pero it is in the context of marriage. Sabi nga po natin, marriage. So, again, if you think you're ready, meron po akong sinasabihan na mga ganyan, if you're ready na magpakasal, go, magpakasal na, and pagka-graduate, pagbaba mo ng stage, nakatoga ka pa, punta ka na ng church. Yun na yung suot mo. Basta may papakasalan kasi baka solo. So, pwede naman po yun. Para lang ma-protect yung physical purity. Pero again, hindi po solusyon sa impurity ng mind yung marriage. So, kailangan ma-deal. Ito po yung pangalawa. Purity po na gusto ni Lord, aside from physical purity, ay purity of the heart. Purity of the heart. So, kaya po mahalaga ito kasi again, if you are a youth, you're in a relationship, and you think na nakocommit mo yung sin na yon, sabi ni Pablo, kung hindi na kayang pigilan ng sarili, ano daw gawin? Magpakasal na. So, yun po yung sabi ni Apostle Pablo. Pero, kung meron kang last problems, hindi po solusyon ang marriage. Kasi kung ano po yung struggle that you have, tulad po ng sabi dyan, purity of the heart, kung struggle yan sa puso, sa isip, kahit magpakasal ka, hindi mawawala yung struggle na yan. Dala mo yan. No? So, kaya po hindi siya usapang physical lang. Of course, yung point number 1 natin, protection na natin yung physical, pero hindi lang yon kasi kailangan po nating ipadil sa Panginoon ang ating puso. Kasi nagsisimula po ang purity sa puso. Kapag hindi mo pinaayos sa Panginoon ang iyong puso, kahit paanong boundary mo, na hindi ko na papanoorin, hindi ko na gagawin to, hindi ko na yun i-commit. Wala, babalik at babalik ka lang dyan kasi ang may problema ay puso, isip, kaluluwa na kailangan pong idil ng Panginoon. Kaya pwede po nating sabihin na ikaw physically pure ka kasi wala ka namang kinumit na sin, you have never been touched. Yan, so ikaw, isipin mo protected naman yung self ko. Katulad po ako, yung kinukwento ko po sa inyong struggle. Physically, wala naman ako kinocommit na sin. Naalala ko noon, college po ako noon, yung classmates ko, very out lang sila, ginagawa nila yung bagay na yun, nagkukwentuhan sila, yung mga tropa kong lalaki, nagkukwentuhan sila sa mga experiences nila, na ginagawa nila currently during that time. So ang point, that time, parang feeling ko, ay wala naman akong, at least hindi ko yan nagagawa. Pero ang hindi ko alam noon, pure ako physically, pero sa loob, sobrang impure ko na kasi sarisaling karumihan ang tumatakbo sa akin. So ang purity pala, hindi lamang siya physical, kundi sa heart po siya. It's a matter of the heart. Ngayon, ano po ang pwede nating gawin? If you think you are impure sa iyong mind, sa iyong soul, of course, we are believing na tayo po ay church na naniniwala sa deliverance. Seek deliverance. Seek deliverance. God can set you free. Reach out sa iyong leader na pwedeng mag-pray over you, and gagawin din po natin yan sa lugar na ito ngayon, na tayo po yung mananalangin para ikaw ay mapalaya ni Lord. Pero at the same time, you can pray for purity. Pray for purity. Kasi ang purity po, hindi po siya nanggagaling sa tao. Yung tao, pwede niyang sabihin, hindi ko na ipa-follow yung maruming page na yon. Hindi ko na bibistahin yung website na ito. Hindi ko na gagawin yung kasalanan na ito. Pero kapag kapupuso ang marumi, kahit anong gawin mo, hindi mo yan kayang malinis. Si Lord ang kayang maglinis ng puso. Kaya mababasa po natin, sino pong hari sa Bible yung naaalala nyo nakakommit ng impurity? Si Solomon, marami din po siyang asawa. Actually, maraming mga hari na nag-commit ng impurity sa Bible, showing na lahat po yung mga tao na nasa Bible ay tao lang din at ang lahat ay nagkasala. Pero si David, siya po yung highlight sa Bible na nakakommit ng impurity kasi yung asawa ng iba kinuha niya, pinatay niya yung asawang lalaki, pinapatay niya sa digmaan, at in short, inasawa niya si Bathsheba na hindi niya naman talaga asawa. So, dahil po sa karamihan na kanya nagawa, namatay yung kanilang unang anak. At the same time po, after po noon ay, grabe po yung brokenness that he has. Nag-fasting siya noon, umiiyak siya kay Lord. At marami po sa Bible na prayer na si David po yung nagsulat. Isa po sa prayer na sinulat niya, na pwede mong ipag-pray if you think you have the struggle ng impurity within you or kailangan mo yung restoration ni Lord. Tingnan niyo po, prayer po ni David sa Psalm 51:10. Psalm 51:10, ito po yung prayer niya, create in me a clean heart. Sabi po sa
ibang translation, create in me a pure heart. Panginoon, likhaan mo ako ng dalisay na puso and renew a steadfast spirit in me. So in short, yung purity po pala, pwede po natin itong hingin kay Lord. If you think na, ay, ang dumi na ng isip ko, or masyado na akong pinarumi ng mga nakomit kong kasalanan, pwede mong hingin sa Panginoon, Lord, purify my heart. Bigyan niyo po ako ng dalisay na puso, pagkadalisayin niyo po ang aking puso. So, pinapakita po dyan na ang purity ay hindi sa kakayahan ng tao. Wala po sa lugar na ito ang magiging pure sa kanyang sariling kakayanan. Kaya kung makakita po kayo ng tao na impure ako before pero pure na ako ngayon kasi ito yung mga ginawa ko, ganito yung mga ginawa ko. It helped yung mga ginagawa mo. Yung pag-set mo na mga dapat iset. Pero ang purity ay galing kanino? Galing sa Panginoon. Bunga lang yan ng biyaya ni Lord. Kaya kung ikaw ngayong oras na ito, tingin mo, ay wala na akong pag-asa kasi sari-saring kasalanan na nakomit ko. Again, there's hope for you kasi masagana ang biyaya ni Lord. Sabi mo sa kanya mo, mas masagana ang biyaya ni Lord. Next thing po, pangatlong bagay na purity po na gusto ni Lord, purity of the eyes. Purity of the eyes. Sabihin po natin, purity of the eyes. Mahalaga po kung ano po yung tinitingnan natin kasi kung ano po yung pinapasok natin sa ating mata, yun po yung tatakbo sa ating isipan, lalaman po ng ating puso. At ang sabi po ng Bible, kung ano po yung nasa atin pong puso, yun po yung nagiging buhay natin. Kaya nga kung naaalala mo, nung nasa dilim ka pa, bago ka hugutin ni Lord, yung lumalabas sa bibig mo, puro karumihan. Green jokes, lahat lagi may hugot na mga karumihan, kalikuan, or mura, or kung ano mga sumpa na lumalabas sa bibig mo. Kasi nga po, yung puso, ang marumi, nag-overflow lang. So in short, mahalaga po yung purity ng puso kasi mag-overflow lang yung mga kailangan mong gawin. Actually, hindi ka kailangan diktahan. Na ganito ang gawin mo, ay, giwalayin mo yung ganito, or putulin mo ito, or ito yung gawin mo, huwag mo itong panoorin, huwag mo itong i-visit. Hindi ka kailangan diktahan kung anong kailangan mong gawin kapag na-deal yung nasa puso. At ano po ang nasa puso natin kung ano yung ipinapasok mo sa iyong mata, sa iyong tenga. Kaya, what you feed yourself becomes a part of you. Ilang beses po natin yung pinag-usapan ng mga nakaraan na kung ano ang iyong kinakain, iyon yung nagiging ikaw. Kaya ang mahalaga po, bilang tayo po yung mga Kristiyano, kahit ano kasing usap po natin dito, na there's freedom sa bondage, palayain ka ni Lord ngayon, pero hindi mo i-pursue ang purity ng mata, ang mangyayari po, babalik ka lang sa bandage na yon. Tingnan nyo po ang commitment po ni Job. Si Job po, nagkaroon siya ng commitment sa purity ng mata. Ang ganda po nito. Kilala po ba natin si Job? Magsabi ng amen ang may kilala kay Job. Ano pong apelido ni Job? O, di ba hindi nyo alam? Hindi nyo siya kilala. Hindi ko din siya kilala. Buksan nyo lang po yung Bible nyo sa Job 31:1. Job 31:1. Ang ganda po ng commitment na ito, and if you are struggling sa impurities, pwede po natin gawin din po itong commitment. Tingnan niyo po sabi ni Job. Job 31:1. Ako'y nakipagtipan. Sabi niya po natin tipan. Sa aking mga paningin, paano nga ako titingin sa isang birhen. Tingnan niyo po sabi sa English, I made a covenant with my eyes. Why then should I look upon a young woman? Sa iba pong translation, why would I look to a young woman with lust? So, ang point, mahalaga po yung commitment natin pong gagawin. Hindi ko po ma-recall noon, pero meron po akong nakakwentuhan, na commitment niya sa kanya pag siya ay nakatingin ng marumi sa isang babae or sa isang tao, ay meron po siyang discipline na kanyang nagagawin sa kanyang sarili. No? So in short, pwede po natin yung gawin, make a covenant with your eyes, na ikakat ko na ito, hindi ko ito gagawin or hindi ko na ito i-commit pa. No? So gusto ng Panginoon na i-honor po natin siya sa lahat ng ating pinapanood, lahat ng ating tinitingnan. Tulad ng pinag-usapan natin kanina, ang isang simpleng salita po, simpleng picture, ay pwede pong magbalik sa'yo sa iyong bandage. Naalala ko po noon, may kakwentuhan po akong kabataan na siya'y pinalaya ng Panginoon from the spirit of lust, spirit of pornography, from all those spirits na nagpaparumi sa kanya. Pero, meron siyang kaibigan. Yung kaibigan niya ay nanood ng TikTok na sumasayaw na babae.
at napanood niya yung pinapanood ng kanyang kaibigan. Alam niyo po, after po noon na mapanood niya yan, bumalik siya sa pornography. Inaalala ko po noon, kino-confront ko po yung evil spirit, sabi niya kakapasok niya lang dahil dun sa panonood niya ulit. So in short, pornography can be a spirit kapag yan po'y paulit-ulit nating ginagawa at ramdam mo na hindi ka na makalaya. Actually, kahit isang beses lang, the spirit of pornography can enter. And that time po, ang naging trigger ay yung isang TikTok video. So, again, hindi po tayo church na naniniwala na masama ang Facebook ng kabuuan, masama ang YouTube, masama ang internet. Nung una pong pumasok ang internet, nung una pong lumabas ang internet ay ang churches po, nung mga panahon po na yon, years ago, ay naniwala demonic yan. 2004 po ata nagkaroon ng YouTube, ng Google, ng Facebook, something like that. Nung pagpasok po noon, sabi nila demonic yan, wag yan pupuntahan, ganyan. So minasama po yun. Pero hindi po tayo church na naniniwala na masama ang kabuuan po nito kasi naroon po mga isda, pwede po yung gamitin na pang-win. Kasi ang social media po, ang internet ay para pong kutsilyo, pwede mong gamitin panggayat, pwede mong gamitin din panaksak. Meron po ba dito gusto nun? Of course, wala naman. So, ang social media ganoon din po. TikTok can be used para mag-evangelize, para mag-share ng Word of God. Pero kung gagawin mo lang dyan, mag-scroll maghapon, ikaw ang i-evangelize nan. So kaya, ano po ang dapat nating gawin? Kung ikaw yung tao na you think you have the struggle within you, ay clean your feed. Linisin mo ang iyong feed. Pag sinabi nating feed, yun yung lumalabas sa iyong Facebook. Naalala ko noon, meron po akong kakilala na dahil marumi yung lumalabas sa kanyang Facebook at kahit anong unfollow niya, anong unfriend niya, anong delete niya ng mga... Meron pong feature sa Facebook na i-hide mo yung mga lumalabas para hindi na niya i-suggest next time. Kahit anong gawin niya na gano'n, wala, marumi pa rin yung lumalabas. Alam niyo yung sabi niya, gumawa siya ng bagong account, Facebook account, para yun na, dinilit niya yung old account niya. Kasi the old is gone, the new has come. So may new account na siya para hindi lang siya ang bagong nilalang, pati yung mga papanoorin niya para hindi siya ibabalik sa dating siya. So, pwede po natin gawin yon, ilinisin po natin yung feed, linisin po natin yung mga Facebook natin, kung kailangan mag-create ng new account, burahin yung dati, para lang matulungan ka mag-renew ng mind, gawin po natin. I-unfollow po natin ang dapat i-unfollow. Naalala ko po nung commitment ko noon na, Lord, hindi na ako manonood ng pornography, pero yung mga friends ko sa Facebook, puro kalokohan yung sinashare. So, natitrigger na naman ako na gawin siya noong mga panahon po na yon. Alam niyo po yung ginawa ko, gusto ko silang i-unfriend. Hanggang sa na-discover ko, pwede palang mag-unfollow. Friends pa din kayo sa Facebook, pero naka-unfollow ka na sa kanya para hindi puro kalokohan yung nakikita mo. Kasi hindi mo na pwedeng unfriend yung classmate mo, magagalit yun. Uy, ba't mo ako in-unfriend? Galit ka ba sa akin? Pag-check niya, hindi na kami friends. Oh, ang famous naman ito. Ba't mo ako binlock? So, hindi pwedeng block at unfriend agad. May feature po ang Facebook na unfriend or take a break. Uso po yung take a break ngayon. Meron pong bagong feature na gano'n, na pag tinake a break mo yung tao, hindi ko alam kung hanggang kailan wala yun, pero for a moment, mawawala siya sa iyong feed. Pero friends pa din kayo. So, pwede po yun. Kung merong mga friends ka na grabe, puro kalokohan sinashare nito, tapos pinapanood ko naman, follow mo yan. Or kung meron pong pages na tingin mo nagtitrigger sa'yo, yung mga memes na page, mga pages na nagagawa ng prank, na hindi naman masyadong marumi. Pero tuwing pinapanood mo, natitrigger ka, start to unfollow. No? So, another thing po na gusto ng Bible na gawin po natin, tingnan nyo po, if you wanna protect your purity, kung gusto po nating malinis po tayo at maging pure, gusto po ba natin yon? Tingnan nyo po ang sabi ng Psalms 119. Psalms 119, awit 119. 119 pa din. Naalala nyo po, yan po yung mga pinag-usapan natin noong nakaraan. Awit 119 verse 9. Sabi po dito, paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan? Ang ganda ng tanong, ano po? Yung mga youth, paano pa? Ano pang pag-asa ng mga kabataan? Parang noon pa man, struggle na pala ng youth yon. Kaya kung ikaw struggle mo yon, #relate. Sabi niya po natin, #relate. Ito po yung sabi ng Bible mismo kung paano natin yung gagawin sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. By taking heed according to your
word. So, ibig sabihin po pala, another thing that you can do, bukod po sa pagtatanggal, kailangan mong magdagdag. Hindi ka lang magbabawas. Kasi pag bawas lang ng bawas, wala ka idinadagdag, babalikan mo lang yung mga ibinawas mo. So, in short, ang kailangan po natin, i-replace po natin yung mga thoughts, yung feed natin, yung mga bagay na atin pong kinukumit ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po, sabi sa Ephesians 4:22, Ephesians 4:22. Alisin, sabihin nga po natin, alisin. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. So makikita nyo po, may pagnanasa talaga. Sabi dito, masama yung pagnanasa na yon. So hindi lamang ikaw yung may problema dyan kasi tao din yung mga nagsulat po nito at alam po nila yung mapandayang pagnanasa, mapandayang laman. Pero sabi po dito, alisin daw po yung dating pamumuhay. Parang sa ibang translation po, hubadin ninyo ang dati ninyong pamumuhay. At sabi po sa verse 23, at magbago sa espiritu ng inyong, ano daw po? Pag-iisip. So, aalisin mo yung dapat alisin, i-unfollow yung dapat i-unfollow, linisin ang dapat linisin, i-unfriend yung kailangan i-unfriend na pwedeng i-unfriend. Meron po akong mga ganun na nadi-discover na hindi ko kakilala sa Facebook, na naging friends ko 10 years ago. Na madi-discover, friend ko pa pala itong puro kalokohan yung sinishare. Unfriend talaga kasi hindi ko naman siya kilala. May mga ganun pa po ako ngayon. So, gawin yung mga dapat gawin. Pero bukod po doon, panibaguhin daw po ang pag-iisip. Magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Verse 24, bukod po sa pag-aalis, sabi po dito, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Sabi nga po natin, magbihis. Sino po dito, pumunta ka lang church na yan na walk up like this ka lang? yan yung suot mo kagabi para aalis na lang ako ng bahay, mumumug lang ako sa daan, okay na? Kasi ang aga ng service. Hindi, ikaw, inalis mo yung kanina mong suot, naligo ka man or hindi, nagpalit ka ng iyong susuotin. Nagbihis ka ng bagong damit. So yun po yung dapat nating gawin. Kung ikaw yung Kristiyano na nais mong mapalaya sa impurity, mahirap pong maging pure na suot mo pa din yung dati mong suot, alisin yung dapat alisin, at hindi lang yun, suot mo yung bagong pagkatao. Ganoon din po sa pag-pursue ng purity kay Lord, purity ng ating mata. Kung yung mata mo, pinapanood mo yan before ng mga karumihan at mag-unfollow ka na ngayon, pwede mong gamitin yung mata mo ngayon para panoorin yung mga dapat panoorin. Mga preaching, mag-post sa mga dapat i-post, magbasa ng Bible, mag-pray. No? So, ibig sabihin, we can use our bodies ngayon to pursue God. Bakit? Kasi kung hindi mo yan gagawin, babalik lang yung dati mong sitwasyon. No? So, last po, at tayo po ay mananalangin, purity of relationship. Sabi nga po natin, relationship. Ang sabi po open your Bible po sa 1 Corinthians 15:33. 1 Corinthians 15:33. Ang sabi po dito, huwag kayong padaya. Ang masamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. So, tayo po ay nagpa-pursue ng purity at mahalaga po sa ating pag-pursue ng purity ay yung mga kasama natin. Kasi hindi mo kayang mag-isa. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo kayang mag-isa. Kailangan po natin ng katulong at ang sabi dito ng Bible, kung ikaw gusto mo mag-pursue ng purity, pero ang mga kasama mo ayaw mag-pursue ng purity, mai-impluwensyahan ka niyan sa halip na ikaw yung mag-impluwensya sa kanya. Kasi tulad nga po ng kinuwento ko sa inyo kanina, meron pong youth na pinalaya ng Panginoon sa bondage, pero dahil po yung kaibigan niya nanonood ng kung ano-ano, na-trigger ulit siya at naging bound ulit ng spirit na yon. So, ang kailangan po nating gawin, ang sabi po ng Biblia, sa binasa po nating verse kanina sa Matthew 5, yung last verse, ano pong sabi? Kung ang kanang kamay mo ang nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, ano pong sabi? Putulin. At itapon mo ito kaysa yung buong katawan yung mapatapon. So, sa pag-pursue po natin ng purity ng relationship, gusto ko po yung sinabi ng aking asawa nung kami po yung nag-talk last Friday. Ang sabi niya, kung yung relasyon mo
sa isang tao, kaibigan man yan, or kung sino man yan, ay nagiging dahilan ng pagkakasala mo, una mong kailangan putulin ay yung kasalanan na nangyayari sa relasyon. And pursue the Lord together. Yung purity together. Pero pag hindi kayang putulin ang kasalanan sa relasyon, anong sunod na puputulin? Yung relasyon mismo. So in short, kung tayo po, yung relationship natin, whether yan po ay friendship, classmates mo, workmate mo, anumang connection mo sa tao, na nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, try to cut yung sin dun sa relationship. Pero pag hindi kaya, ano na ikakat? Yung relationship. Mahirap po yan. Ang totoo, kahit po friendship, may mga kaibigan po tayo na hindi mo kayang dalhin sa Panginoon. Sabi mo, hindi ko lalayuan kasi dadalhin ko siya kay Lord. Okay po yon. Pero kung hindi mo siya kayang dalhin sa Panginoon at lumipas na ang ilang taon, never mo nabanggit si Jesus sa kanya, hindi na ikaw mag-i-impluwensya dyan. Sino ang i-impluwensyahan na? Ikaw na ang dadalhin niyan sa kanyang kasalanan. So ang point, hindi lamang po ito tungkol sa kung ano mang relationship that we have na intimate relationship, but even yung friendship na mayroon po tayo. So hindi po tayo nagtuturo na magsolo ka na lang sa buhay, maghiwalayan mo yung lahat ng mga tao. Hindi po. Even si Jesus nakipag-friends po siya sa sinners. Pero si Jesus po yung nang-i-impluwensya. Hindi po siyang nai-impluwensyahan. Naalala ko po nung nakilala ko po si Lord, edi yung mga tropa ko nga po sa school, kung ano-anong kalokohan pinag-uusapan nila. Meron po silang mga contraceptives sa kanilang mga wallet, pinagmamalaki nila yon, usapan nila yan. At lahat yung mga experience nila, pinag-uusapan nila na ganun. Imagine, college po ako nito. Ako po ay, kung ngayon ay grade 11. Kasi ngayon, wala po kaming K-12 noon. Ako po ay 15, 16 years old. Medyo bata po ako nag-college noon. Yun yung pinag-uusapan ng mga ganon, mga teens po yun, pero ganon po yung usapan. Again, parents, sana po'y mabuksan ng ating isipan na yung iniisip mong kadalisayan ng kabataan ngayon, baka ikaw ay nalilinlang. Hindi ko po ito sinasabi para pag-isipan mo na yung masama yung katabi mong kabataan. Hindi po, wag ganon. Wala niyan sa church. Sabihin mo sa katabi mo, wala niyan sa church. In Jesus' name. Pero sinasabi ko po ito para mas maging mapagbantay po tayo as parents. Kung ikaw hindi patins ang iyong anak, at yan mga musmus pa talaga, meron ka pang chance para palakihin talaga yan ng may banal na pagkatakot sa Lord. Alam niyo po ba na bagaman ganon po yung impurities na mayroon sa aking isipan, nakatulong po sa akin yung mga pangaral na mga mama, yung kanila pong papalaki sa amin ng may discipline, para somehow maproteksyonan talaga ako nang hindi ako tuluyang mag-dive dun sa kasalanan. So ang point, meron pong impact yung ginagawa mong pagprotekta sa iyong anak, yung pananalangin mo for them. So imagine that was 10 years ago. May get 11 or 12 years. Pero ang point, that time, iniisip ko, Lord, gusto kong i-win yung classmates ko para sa'yo. Alam niyo yung sabi sa akin ni Lord, layuan mo muna sila for the meantime. And yung instruction sa akin ni Lord, darating yung time, pababalikin kita sa kanila pag kaya mo na silang dalhin sa akin. For some months, tinignan nila ako na parang, ang suplado nun, ayaw na niya sa atin, siguro inuhusgahan niya tayo na makasalanan tayo kasi kilala niya na si Lord. Para mga ganun yung pinag-iisip nila. Pero, nagno-know ako sa mga aya nila, sa mga nila, kasi may impluwensyahan nga ako. So, ang ginawa ko nun, hiniwalayan ko sila for the meantime, yung classmates ko. And, na-receive ko yung instruction after many months na pwede ko na silang balikan para sila idalhin ko sa Panginoon. So, naalala ko ng birthday ng isa naming tropa, nag-aaya sila sa Rosario, mag-outing, at alam ko magiinuman sila doon. So sila din yung naka-influence sa akin, ilan sa kanila na mag-inom noon sa San Juan, maglambanog, yan, lambanog talaga. So alam ko magiinuman sila noon, pero this time malakas na ako kasi pinag-grow na ako ni Lord at na-receive ko na yung go signal na pwede na kasi kaya ko na silang influensyahan. Alam niyo po, that time, overnight pa yon, nandun kami sa San Juan, outing, at nagiinuman sila doon. And nandun kami sa table, video, tapos maya-maya naglabas na sila ng alak. Ang ginawa ko nung may alak na, nagiinuman na sila, kung ano na pinag-uusapan nila, unti-unti akong lumayo. Pumunta ako ng swimming pool. Naglangoy na ako. Sabi ko, naglangoy lang ako doon. Tapos, alam niyo po after, yung mga classmates ko na nasyaran ko din ng Word of God, unti-unti silang nagpaisa-isang umalis din sa table at naglangoy.
sinamahan ako kasi alam nila yung stand ko sa bagay na yun. And hanggang sa naubos yung tao sa table, natira yung mga alak, lahat kami nagpuntahan na sa swimming pool. So in short, hindi na ikaw yung may impluwensyahan, ikaw na yung mga impluwensya. So again, hindi po tayo yung tao na ay maging hiwalayan mo na lang. Kasi sabi nga po nila, isa daw po sa problema ng mga Kristiyano kaya wala ng puso para sa mga taong wala sa Panginoon, ay sila-sila na lang nagsasama-sama. Wala nang panahon para sumama sa sinners para impluwensyahan sila. Si Jesus, kung naalala nyo, hindi lang disciples ang kasama niya. Naakusahan siyang makasalanan. Bakit? Kasi kasama niya yung mga makasalanan. So again, hindi po naman tayo yung, dyan ka na, sige, mamuhay ka kasama ang makasalanan. Pero ang point, kapag kaya mo na silang impluwensyahan, go. Pero pag ikaw ang nai-impluwensyahan nila, cut it off. Putulin mo yan, sabi ng Panginoon. Mabuti pang pumunta ka ng langit nang wala kang kaibigan. Kaysa mapunta ka ng impyerno, tropa-tropa kayo doon. So, again, that is for the situation na ikaw yung nai-impluwensyahan nila at iniisip mo na gusto ko silang maligtas, ang nag-end up, yung gusto mo silang mawin, ikaw yung nawin nila. Happy kayo together. Prank nga lang yung happiness kasi pagkaparusahan nyo nag-aantay. No? So again, be connected sa grupo na makakatulong sa iyo. Kaya po tayo may discipleship groups kasi para tayo po ay ma-impluwensyahan ng mga kapwa natin kabataan, kapwa natin nanay, na makakatulong po sa ating pananampalataya. So, if you're not connected sa discipleship group, tayo po ay mag-connect na. No? I-reach out niyo po yung kung sino mang leader na pwede niyong i-reach out para masabi na you wanna be connected sa group. Para meron po kayong kabantayan, hindi niyo po ito kailangan gawing mag-isa. No? Hindi po natin kayang mag-isa. Sabi mo sa katabi mo, hindi natin kayang mag-isa. So, dito po tayo magtatapos. Ang tanong po, bakit po gusto ni Lord, bakit po gusto ni Jesus na tayo po ay maging pure? Bakit po gusto ng Panginoon na i-pursue natin ang purity? Sa atin po pagtatapos, basahin po natin yung verse na ito, Ephesians 5:25 to 30. Ephesians 5:25 to 30. Mga asawang lalaki, magsabi ng amen. Dahan-dahan po. Mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Ito daw po yung reason bakit binigay ni Jesus ang kanyang sarili. Upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Sabi po dito, binigay po ni Jesus ang kanyang sarili para daw po para malinis niya ang iglesia. Pag sinabi po ng Bible na iglesia, meaning ito po yung kabuuan ng church, mga nananampalataya po sa Kanya. So tayo po ay nilinis daw po ng banal na dugo ni Jesus. So gusto ko pong sabihin sa inyo ngayong oras na ito, na gaano man karami ang iyong nagawa, naisip, nasabi ng mga nakaraan sa Panginoon ay may paglilinis. Sabihin mo sa atin, may paglilinis. Dahil sapat po ang dugo ni Jesus para maglinis ng anumang kasalanan natin. Ano daw po ang dahilan bakit niya gagawin ito? Para maiharap niya tayo ng malinis sa atin. Malinis sa ating mga kasalanan at malinis sa kanyang harapan. So in short, mga kabataan, oo, ang isang reason kung bakit mo dapat proteksyonan ng iyong purity ay para pagharap mo sa altar, sa dambana, may present mo yung sarili mo na, I am pure. Para sa iyong pakakasalan. 'Di ba? Sabi nga po ni Madge, ayoko naman na dumating yung point na aarap ako sa aking mga pangasawa at yung ako ay naging karelasyon ng kapitbahay. Yung ex ko ay asawa ng kapitbahay ko, yung ex ko ay asawa ng mga kaibigan ko, yung ex ko ay kumbaga yung mga exes mo ay kung kani-kanino ng asawa, kasi nakipagrelasyon ka kung kani-kanino. So,
yung tipong maiharap mo yung sarili mo na pure na hindi ka naglaro lang nung iyong waiting season. Again, if you have done that, there's restoration para sa'yo. Pero bukod po doon, hindi lamang maipresenta ang iyong sarili na banal sa harap ng tao, kundi para kanino po? Sa Panginoon po mismo. Kasi ang sabi po dito, ang goal po ni Lord ay maipresent yung bride sa kanyang sarili ng pure. So alam niyo po ang kalooban ng Panginoon, sama-sama po nating lakaran ang purity niya. No, ang purity na kanyang ibibigay sa atin. So, ibig po sabihin nito, ang pagiging dalisay po ay hindi bunga lamang ng iyong mga ginagawa. Nay, ako, nagawa ko na yun, marami pong ganyan, nagawa ko naman na, kaya go na yun, wala nang difference yan. If you have done that, there's time to repent at ma-receive mo yung forgiveness ni Lord. At ang point po, merong restoration ng purity ngayon pong oras na ito. If you are that person na bound sa iyong mind, sa iyong heart, may kalayaan sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, may paglaya sa Panginoon. So, ang goal po natin, ang sabi po ng Bible sa 1 John 1:9, ano pong sabi? Kung hayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. So, unang bagay daw po, pag kinonfess mo kay Lord yung mga nagawa mo, ikaw ay patatawarin. Pangalawang bagay, ikaw ay lilinisin. So, pag na-receive mo yung forgiveness, i-restore ka ni Lord, at hindi lamang yon, may paglilinis na magaganap. Yun po yung kalayaan na ibinibigay sa atin ni Lord. Kalayaan sa condemnation. Kung ikaw biktima ka ng abuse, kayang linisin ni Lord yung mga sugat sa iyong puso. Kung ano man yan nagparumi sa iyo, may paglilinis sa Panginoon. So again, wala pong matuwid, wala ni isa kahit po ako na nagsasalita. Pero sa Panginoon po, kaya po tayong maging matuwid at maging pure, maging dalisay at maging banal. At yun po yung hihingin natin sa Panginoon ngayon. Gusto po ba natin yun? Tayo po yung magsitayo at sama-sama po natin itong ilapit sa Panginoon. So this time, ang gagawin po natin, we will allow the Lord to move, to cleanse us and set us free. I believe po, this is a day of restoration sa atin. Anumang impurity, anumang uncleanliness, anumang kalikuan, sa Panginoon po'y may paglilinis. Anumang sugat na mayroon po tayo sa ating mga puso, kaya po itong pagalingin at i-restore ng Panginoon. Whatever that is, may cleansing po, even may kalayaan na gagawin po si Lord. Whether yan po ay uncleanliness sa atin pong isip, tulad po ng sinashare ko po sa inyo kanina, alam niyo po sa Panginoon ay may kalayaan mula sa lahat ng yan. Kaya po linisin ni Lord at makikita mo, grabe may ilalaya pa pala ako sa aking isip. Kung yan ay sa puso, again, hindi mo kailangan maging single para masabi na merong karumihan sa iyong isip, kasi kahit ikaw po ay kasal na, pwedeng dala-dala mo yung karumihan ng pag-iisip po na yon. Sa Panginoon po ay may kalayaan. Ano man pong bagay yan, I believe there's restoration. Pero ngayon, tulad ng sinabi po natin, yung purity, hindi ko yun kayang ibigay sa'yo. Hindi mo rin kaya yung kitain na magtatrabaho ako para magkaroon ako ng purity. Or ganito yung mga gagawin ko para magkaroon ako ng purity. Alam niyo po, ang purity, ang dalisay po na puso, ang dalisay na buhay sa harap ng Panginoon, kanino po nagmumula? Sa Panginoon lang. Kaya ngayon pong oras na ito, sama-sama po natin itong hingiin na Lord, restore my purity. Panginoon, ibalik niyo po ang kadalisayan ng aking puso. I-create niyo po ito sa aking puso, likhain niyo po ito sa aking puso, Panginoon, nang sa ganon, maging kalugod-lugod po ako sa iyong harapan. Come on, church, let this be our prayer. Before we are gonna pray para po sa kalayaan, hingin po natin ito sa Panginoon sa pamamagitan po ng pag-awit sa Kanya at pananalangin sa pamamagitan po ng awiting ito. Let us sing right now. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan.
ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Umpisahan po natin sa simula at gawin po natin itong panalangin. Pusong dalisay. Yes, Lord. Yun po ang aming nais, Panginoon. Pagkaloob niyo po ito sa bawat isa na naririto. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Yes, Lord. Ito po ang aming hinihingi sa iyo, Panginoon. Isang pusong sa'yo'y Walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo. Come on. Tingin mo sa Panginoon ang isang pusong tapat na kalugod-lugod sa Diyos. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. minsan pahingin mo ito ng buong puso, isang buong pusong tapat, Panginoon. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Come on, start to open your mouth right now. Start to open your mouth right now and make this your prayer. Make this your prayer. Na Lord, likhaan niyo po ako ng isang pusong tapat, Panginoon. Lord, I want to bring glory to your name, Jesus. Ano mang impurity, Panginoon, na akin po nagawa, Lord, ito po yung sinusuko ko sa iyo, Panginoon, at nais ko po, Panginoon, yung puso na nagmumula sa iyo. Come on. Ask this from the Lord. Lord, purify my heart. Pakadalisayin niyo po ang aking puso. Kailangan po namin, Panginoon, yung puso po na ito, yung pong pagkilos. God, pour out your spirit upon us, God, right now, and purify every uncleanliness and every impurity. Anumang bagay, Panginoon, na nagpaparumi sa amin po mga isipan at puso, dalangin po namin, Panginoon, na ito po inyong alisin sa oras po na ito. And Lord, ito po dalangin po namin lahat dahil Lord, wala pong kayang makapagmalaki sa inyo pong harapan. Ang bawat isa po sa amin ay madungis, marumi. Ang kailangan po namin, Panginoon, ay isang malinis na puso, isipan, kaluluwa na nagmumula po sa inyo. Come on, ask this from the Lord right now, and I believe that He is gonna move. As you are praying, ako po ay naniniwala na may restoration ng purity sa oras po na ito. If you have committed that sin before, mayroon pong kapatawaran at paglilinis sa Panginoon. And if you will believe na, Lord, ngayong oras na ito, yung mga impurities, mga kalikuan na akin po nagawa ko po'y palalayain mo. Kaya ng Diyos na palayain ka sa oras na ito. Even those watching online, the Lord is gonna move to set you free in Jesus' name. If you have been bound by lust, may kalayaan po sa Panginoon sa anumang lust na tumatakbo sa iyong isipan or sa iyong puso.
If you are that person na nakakapag-panaginip ka ng mga spiritual spouse, you have those struggles, right now there's freedom as well. God can set you free from that spiritual spouse. But you need to believe na, Lord, ito po ang kalayaan ko mula sa mga bagay po na ito, sa impurities na ito. Or maybe ikaw yung tao na kailangan mo ng kagalingan sa iyong puso dahil may mga sugat ang nakaraan sa iyong buhay. Spiritual abuse na iyong naranasan, trauma na naranasan sa mga nakaraan mong relationship. You know what? There's restoration today. There's healing from that past relationships. Come on, if you're believing right now na, Lord, this is my day of freedom. Nais ko pong malampalataya sa kalayaang nagmumula sa iyo. Come here in front right now and we are gonna pray that God is gonna set you free. Come on, believe for freedom right now. Step out there and believe for freedom. God, this is the day of freedom. This is the day of freedom, Panginoon. The day of restoration. The day of healing, God. We are believing, Panginoon, that you are gonna do it in the name of Jesus Christ. Come on, as you come here right now, come in repentance, come in surrender. Ano mang bagay yan na iyong nagawa, may kapatawaran sa Panginoon. Ano mang bagay yan na kailangan mo ng restoration sa iyong puso, there's healing. Come on, I invite the leaders, pray for these people. Right now, there's freedom, there is healing, there's restoration in the name of Jesus Christ. If there are soul ties in your life na kailangan maputol, renounce those soul ties right now and decree and declare that whatever ties between me and the person na nakumit ako ng kasalanan, Lord, I break these soul ties right now in the name of Jesus. Come on right now, ask God for forgiveness. There's forgiveness from the Lord. Oh Father, we are believing that you are moving in this place, doing restoration and cleansing, God, and healing to these people. Cleansing and purity, Panginoon, sa isip, sa puso. God, you are delivering these people. Come on, this is the sound of freedom. The sound of freedom right now. Lord, we are believing that you are cleansing us from impurities right now. If you have to forgive, come on, speak prayer of forgiveness. Ralababakaya raraya sande. Ralababakaya raraya sonde re breve beketia ralababakaya. Uralababakaya ralababakaya. Come on, believe right now. God is moving to heal you and set you free. God, you are setting these people free. Whatever works of the devil in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Lord, there's deliverance in your name. There's freedom in your name, God. Lord, we cancel everything the devil is trying to do, God, in our lives in Jesus' mighty name. All the spirits of lust, all the spirits of perversion, God, all the spirits of impurity, Panginoon, we just destroy and cancel it in Jesus' mighty name. Lord, every damage that the devil has done in our souls, there's freedom and restoration in Jesus' mighty name. Ralababakaya raraya sandere breve beketia ralababakaya. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Ralababakaya raraya sande. God, we destroy it right now in the name of Jesus Christ. Ralababakaya raraya sandere breve bekete. There's healing. There's restoration in the name of Jesus Christ. Isang pusong
God. The Lord is still moving, God. We are believing for freedom, Panginoon, sa lugar na ito. And even, God, those watching and joining us online, Panginoon, we are believing that whatever the devil is doing in their lives, God, we break and cancel it right now in the name of Jesus Christ. Lord, every bandage of the enemy, every bandage of the devil, God, we just destroy it with your fire, Lord. Every spirit of lust shall go. Every spirit of perversion shall leave. Every impurities, Panginoon, that they have done, Panginoon, let it be broken in Jesus' mighty name. Every demonic ties, Lord, let it break in your name, in the name of Jesus. And let there be restoration, Lord. Every wound sa kanila pong puso, let it be healed right now with your fire, with your power, Lord, in Jesus' mighty name. Let there be healing, God, in every heart. In Jesus' name, Lord, every trauma, every sexual abuse, Lord, we break it right now in the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, Lord, we destroy every yoke of the devil. And I break every generational curse of perversion, every generational curse of lust. Lord, every immorality, let it break right now. In the mighty name of Jesus, I command all of it to go. Every generational curse of perversion, be broken now. Be broken now in Jesus' mighty name. Come on, sing Yahweh. Yahweh. Lord, you are our Yahweh, the all-powerful one. You're our restorer, our healer, our Rapha, and our deliverer, God. Lord, thank you for manifesting yourself, God, to every one of us na narito sa lugar na ito, even those people joining us online. Thank you for your deliverance, God. Thank you for your healing. Thank you for your restoration, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, we are believing, God, that you have done restoration sa amin po mga purity. And Lord, this is our prayer for the church. This is our prayer, Panginoon, sa inyo pong mga anak, that you are the God who is gonna move, that you are the God who is restoring, Panginoon, yung anumang winasak ng kaaway sa amin po mga buhay. Lord, you are the God of hope. And kayo po ang aming living hope na bagaman napakarami naming kalikuan at kasalanang nagawa, kayo pa rin po ang Diyos, Panginoon, na nag-restore ng mga bagay na winasak ng kaaway sa aming buhay. Kayo po ang Diyos na nagpapatawad sa aming mga kasalanan at kalikuan, sa lahat ng aming karumihan. Father, I pray that as you start this journey of purity sa bawat isa sa amin, kami po inyong samahan, Panginoon, as we walk in it. Tulad ng sabi sa inyong salita, na kayo po ang nagpapadalisay ng aming daan. At hayaan na kayo po ang mag-remind sa amin ng inyong pong salita palagi through your Spirit. Lord, encounter us even in the secret place and guide us to this journey of purity. Inaamin po namin, Panginoon, na kung wala ang inyong pagsama, hindi po namin ito kaya. Come on, start to make your commitment before the Lord. Na Lord, ako po ay magko-commit to do it. Ito po yung mga bagay na iiwasan. Ito po yung mga bagay na aking gagawin. Pero Lord, tulungan niyo po ako. Kailangan ko ang iyong biyaya para ito po yung aking malakaran. Hindi ko na mabalikan yung mga nagagawa ko. Hindi ko na magawa yung mga bagay na aking nako-commit. In the name of Jesus, Lord, help your people. Dahil kita niyo po, Panginoon, yung kawalan namin pag-asa kung wala ang inyong pagsama at biyaya. Lord, kami nakatatayo, kami nakatutuloy, kami po ay nalinis hindi nang dahil sa sarili naming kakayanan. Kami po ay nalinis, Panginoon, dahil sa iyong banal na dugo, dahil sa iyong kabutihan. Lord, help us to walk in dominion even after this day. Dahil yun po ang nais ninyo, na kami po ay maging mananagumpay laban sa gawa ng kahawa, hindi na kami maging alipin nito.
Lord, salamat po sa umagang ito. Ako po'y nagtitiwala na kayo na Diyos na nagsimula ng paglilinis sa aming buhay, ay patuloy na sasama sa amin, Panginoon, hanggang kami maging ganap sa inyong harapan. Sabi sa inyong salita, kayo po ang Diyos na nagpapabanal sa amin bawat araw, sa aming isipan, sa aming po mga puso, at sa aming katawan. Lord, sa iyo ko pinagkakatiwala ang buong church, even Lord, ang bawat isa na nakarin ng mensahe pong ito. Hayaan na kayo po ang mag-sustain sa amin hanggang dulo. Dahil kayo na nagsimula ng aming pananampalataya, kayo po ang Jesus na magdadala sa amin sa dulo nito. At sa oras na ito, Panginoon, sa iyo po kami nagpapasalamat. Sa iyo po namin nais magpuri at magbalik ng pagdakila at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. So again, church, purity is a journey, and I believe yung Diyos na nagsimula ng ating pananampalataya ang sasama sa atin hanggang dulo. No, so don't feel condemned. Don't feel na, ay, hindi ko to kaya. Imposible yan. Totoo, hindi mo kaya on your own, but if you will be including the Lord sa journey na ito, ay makakayanan mo yon. No, so you keep praying every day, keep reading the Word of God, and the Lord is gonna sustain you. So ngayon pong oras na ito, ibalik natin sa Diyos ang pasasalamat na karapat-dapat sa Kanya. Come on, praise the Lord. Naranasan po ba natin ang presensya ng Panginoon ngayong umaga? Yahweh, Yahweh, banal lang iyong ngalan, di pang walang kabuluhan. Yahweh, Yahweh, banal lang iyong ngalan, di pang walang kabuluhan. Walang ibang Diyos maliban sa'yo. Walang ibang Diyos maliban sa'yo. Wala nang higit sa'yo, o papantay sa'yo, o katulad mo. Walang ibang Diyos maliban sa'yo. Wala, wala, wala. Sing Yahweh! Yahweh, Yahweh, banal lang yung ngalan, di bang walang kabuluhan. Yahweh, Yahweh, banal lang yung ngalan, di pang walang kabuluhan. Walang ibang Diyos maliban sa'yo. Walang ibang Diyos maliban sa'yo. Wala nang higit sa'yo, o papatay sa'yo, o katulad mo. Walang ibang Diyos maliban sa'yo. Wala, 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 walang ibang Diyos maliban sa'yo. Walang ibang Diyos maliban sa'yo. Wala nang higit sa'yo, o papatay sa'yo, o katulad mo. Walang ibang Diyos maliban sa'yo. Wala, wala, wala. Wala, wala, wala. Wala, wala, wala. Yes, Lord. Wala na pong ibang Diyos na hihigit sa inyo pong kadakilaan, sa inyo pong katapatan. Purihin at dakilain po ang inyo pong pangalan. And Lord, sa aming pong pag-uwi, iparanas niyo po yung nag-uumapaw na kagalakan sa puso po ng bawat isa sa amin. And Lord, prepare us for this week sa lahat po ng bagay na inyo pong plano para po sa bawat isa. Lord, we worship you. We thank you, God. In Jesus' name we pray. Everybody say,